Ito ang pangako ni Pangulong Marcos sa mga kabataang Caviteño sa NAIC. Kaya nang ilapit ni Sir Romel ang proyektong hydroponics kontra malnutrisyon sa mga mag-aaral, hindi nagdalawang isip ang Philippine Reclamation Authority na tugunan ang kanilang pangangailangan. Ito kasing lugar natin dito sa Labac at coastal areas walang mapagtaniman. So dito sa aming project hydroponics hindi naman kailangan ng lupa. Kailangan lang natin ay konting space tsaka konting sunlight. Magkakaroon na tayo ng mga products like lettuce. Halos lahat ay pinrovide po sa atin ng PRA. So sa PRA, maraming salamat po sa inyo at napakarami na po na nagiging beneficiary po nito. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tapang budget natin. Eto na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang hapon po sa inyong lahat.
at sa lahat po ng ating mga viewers and listeners. Thank God it's Friday. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Richard Vargas. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng naabot ng live stream na to, team live o replay man kayo. Ako naman po si Eric Bocal mula po sa Department of Budget and Management. At welcome po dito sa Usapang Budget Natin, dahil budget natin ito. Ang atin pong programa ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management at kayo po ay nakikinig sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band. At sabayan din po tayong napapanood sa Channel 3 po sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa Channels 45 to 49 naman tayo sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre, nasa Facebook Live din tayo ng Radyo Pilipinas at sa Usapang Budget Natin page ng DBM at syempre sa FB page ni Yusek Goddess Hope Libiran. Eric, siksik pa rin sa balita at impormasyon ng ating programa dahil maraming aabangan ng ating mga budget tips ngayong hapon, unang Biyernes ng Abril 2025. Tama ka dyan, Richard. Ang bilis ng araw, no? Katatapos lang ng unang quarter ng 2025 at kamakailan lamang, formal nga na idineklara ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o mas kilala bilang PAGASA ang pagsisimula ng dry season o ang mainit na panahon sa bansa. Kaya asahan natin, Eric, ang maalinsangang panahon at ihip ng mainit na hangin sa iba't ibang bahagi ng bansa. O may instant weather report pa tayo. Oo nga. By the way, tuwing summer, Eric, isa sa mga dinarayo ng ating mga kababayan upang magpalamig ay ang binansagang summer capital of the Philippines, ang Baguio. Yes, at hindi tayo nagpahuli talaga dahil nanguna pa tayo na bisitahin ng Baguio para kilalanin ng isang retired Philippine Military Academy official. Tama ka dyan, Eric. Siya ngayon ay isang full-time businesswoman. At speaking of Baguio, isa sa mga popular na tuluyan o pahingahan ay ang mga transient houses. At ibabahagi yan sa atin mamaya ng ating panauhin na isang PMA retired Lieutenant Colonel. Tamang-tama, no, sa mga nagbabalak po na pumunta ng Baguio, abangan po ninyo ang panayam na ito para mabigyan po kayo ng ilang mga tips, lalo na sa mga tutuluyan ninyo. Pero Richard, bagong lahat, magbalitaan muna tayo dahil narito na muna ang ating Budget News. Usapang budget natin. Budget News. Nagpaabot ng kanyang mainit na pagbati sa mga kapatid niyang Muslim si Department of Budget and Management Secretary Amena Mina Pangandaman sa pagdiriwang ng Idil Fitr. Sa pagtatapos ng Ramadan, hinimok ni Secretary Mina ang lahat na ipagpatuloy ang mga aral ng kabanalan, pagtatyaga at pagmamalasakit na itinuro sa Holy Month. Ayon sa kalihim, ang Eid ay nagpapaalala na ang pagmamahal at awa ay walang hangganan. Ang kabutihan ay nagdudulot ng malawak na epekto at sa pagkakaisa, mayroong hindi matatawarang lakas. Binigyang diin rin ni Secretary Mina na higit pa sa mga kasiyahan, dapat italaga ang mga sarili sa pagbuo ng mas maganda, mas inklusibo at progresibong bansa. Bilang mga Pilipinong Muslim, aniya, tayo ay mga haligi ng katatagan at empathy na humuhubog sa kinabukasan kung saan ang bawat isa, anuman ang relihiyon o paniniwala ay maaaring umunlad sa pagkakasundo at paggalang sa isa't isa. Dagdag pa ng Budget Secretary, ang pagdiriwang ay hindi lamang pagtatapos ng pag-aayuno, kundi ang pagpapatuloy ng kanilang pangako na maglingkod sa kapwa, itaas ang mga komunidad at magpalaganap ng kabutihan. Sa iba pang mga balita, nagbahagi si Department of Budget and Management Secretary Amena Mina Pangandaman ng mga mahalagang aral at karanasan bilang isang lingkod bayan sa isang interactive discussion kasama ang City Philippines para sa selebrasyon ng International Women's Day. Isa sa mga tinalakay ni Secretary Mina ay ang mga hamon na kanyang pinagdaanan, kabilang ang pagiging isang leader sa larangan kung saan lalaki ang kadalasang namumuno. Binigyang diin rin ni Sec Mina sa fireside chat kasama si City Philippines CEO Paul Pavila ang pagturing sa mga hamon bilang mga oportunidad upang mas maging mahusay at produktibo sa napiling larangan. Ayon pa sa Budget Secretary, ang pagkakaroon ng malasakit ay isang likas na katangian ng mga kababaihan na siyang dahilan kung bakit mas nagiging epektibo sila sa kanilang mga gampanin. Dumalo at nagbigay mensahe si Department of Budget and Management Secretary Amena Mina Pangandaman sa launching ng Center of Excellence on Women, Peace and Security o WPS na ginanap sa Ortigas Center, Pasig City
noong ika-27 ng Marso 2025. Nanawagan si Secretary Mina sa mga kapwa champions at advocates ng WPS agenda na buhayin ang Center for Excellence sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang mga karanasan at kaalaman. Binigyang diin din ng kalihim na sa huli, ang mga kahusayan ay hindi lamang isang titulo, ito ay hinuhubog sa pamamagitan ng pagsasama-samang karanasan, kolektibong determinasyon upang malampasan ang mga patuloy na hamon at bumuo ng makabagong solusyon na magdudulot ng makabuluhan at pangmatagalang epekto. Ang Center of Excellence on WPS ay magsisilbing regional center para sa pagsulong ng gender equality at women's empowerment in peace and security. Kasama ring dumalo ni Secretary Mina sina DBM Undersecretaries Margo Salcedo at Wilford Will Wong at Assistant Secretary Diana Camacho Mercado. Pinangunahan ni Department of Budget and Management Secretary at Philippine Open Government Partnership Chairperson Amena Mina E. Pangandaman ng unang quarter meeting ng PHOGP Steering Committee noong ika-27 ng Marso 2025 sa Department of Budget and Management Central Office. Kinilala ni Sec. Mina ang mga tagumpay ng komite at nanawagan para sa mas malawak na pagtutulungan sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno, civil society organizations at gayon din ang mas matibay na lokal na pakikilahok. Binigyang din ni Sec. Mina na ang lokalisasyon ng bukas na pamamahala ay isang kritikal na hakbang sa pagtitiyak na ang transparency at accountability ay umaabot sa lahat ng sektor ng gobyerno. Naging bahagi ng pulong ang presentasyon ng 2025 OGP Asia and the Pacific Regional Meeting Post-Event Report, Freedom of Information Bill, Open Gov Week 2025, pagpapatuloy ng OGP NAS Nationwide Advocacy Campaign at ang draft resolution para sa OGP Localization Program. Present din sa naturang pulong sina Malayang Lapian ng mga kababaihan Executive Director and PHOGP Co-Chairperson Ms. Aurora Chavez, Department of Interior and Local Government Assistant Secretary Josephine F. Cabrido Leisa, DBM Undersecretaries Wilford Will Wong at Rolando U. Toledo at Director Ryan Lita at steering committee members mula sa ibang government agencies at civil society groups. Sa iba pang mga balita, nakiisa si Department of Budget and Management Undersecretary Wilford Will Wong bilang kinatawa ni Secretary Amena F. Pangandaman sa 75th founding anniversary ng Insurance Commission noong ika-20th ng Marso 2025. Sa mensaheng ibinahagi ni Yusek Wong, kinilala ni Secretary Mina ang komisyon para sa pagsusulong nito ng financial education sa mga Pilipino, lalo na sa ating mga kababayan sa Mindanao. Umaasa rin si Secretary Mina na ipagpapatuloy ng komisyon ang dedikasyon nito sa implementasyon ng mga reforma upang patuloy na maiangat ang financial literacy ng mga Pilipino. Sa selebrasyon na pinangunahan ni Commissioner Attorney Reynaldo Regalado, tiniyak ng Budget Secretary na kaisa ng IC o Insurance Commission ang DBM sa paglikha ng isang bagong Pilipinas kung saan ang gobyerno ay mabilis na tumutugon sa pangangailangan ng mga mamamayan. At yan po ang kabuuan ng ating mga tampok na balita sa ating Budget News. Babalik pa po ang Usapang Budget Natin dahil budget natin ito. Usapang Budget Natin. Ito na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang Budget Natin kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira sa Radyo Pilipinas 7:38 AM. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa lahat po ng ating mga viewers and listeners. Thank God it's Friday. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Richard Vargas. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng naabot ng live stream na to, team live o replay man kayo. Ako naman po si Eric Bocal mula po sa Department of Budget and Management. At welcome po dito sa Usapang Budget Natin dahil budget natin ito. Ang atin pong programa ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management at kayo po ay nakikinig sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo
sa AM band. At sabayan din po tayong napapanood sa Channel 3 po sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa Channels 45 to 49 naman tayo sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre, nasa Facebook Live din tayo ng Radyo Pilipinas at sa Usapang Budget natin page ng DBM, at syempre sa FB page ni Yusek Goddess Hope Libiran. Eric, siksik pa rin sa balita at impormasyon ng ating programa dahil maraming aabangan ng ating mga budget tips ngayong hapon, unang Biyernes ng Abril 2025. Tama ka dyan, Richard. Ang bilis ng araw, no? Katatapos lang ng unang quarter ng 2025 at kamakailan lamang, formal nga na idineklara ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o mas kilala bilang PAGASA ang pagsisimula ng dry season o ang mainit na panahon sa bansa. Kaya asahan natin, Eric, ang maalinsangang panahon at ihip ng mainit na hangin sa iba't ibang bahagi ng bansa. O may instant weather report pa tayo. Oo nga. By the way, tuwing summer, Eric, isa sa mga dinarayo ng ating mga kababayan upang magpalamig ay ang binansagang Summer Capital of the Ng Philippines. pamahalaan Marcos, tuloy-tuloy ang pag-arangkada maging sa sektor ng turismo. Isa na dito ang pag-upgrade ng mga historical sites sa bansa gaya ng Gat Andres Bonifacio Shrine and Ecotourism Park sa Maragondon, Cavite na pinangunahan ng DOT Tiasa. Ang historical shrine ay pag-alala sa katapangan, determinasyon at pagiging makabayan ni Bonifacio na nawa ay maging inspirasyon sa taong bayan. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa ilalim ng Medical Scholarship Return Service Program, sagot ng CHED ang matrikula ng medical students hanggang sa maging ganap na doktor ito. Currently po ay third year po ako, third year medicine student po. We view a patient in the lens of a community. Kumbaga, kapag may nagkasakit na isang pasyente na ganyan, aalamin mo gaano karami ang may sakit na ganitong sa isang komunidad. And you try to think of what are the possible po na interventions na pwede mong maibigay for that community. Why is this important? Medicine is very expensive. And government now has to assist in the production of world-class doctors by giving scholarships to the students, and the scholars are required to give return service when they graduate. Hatid ng CHED para sa mga doktor para sa bayan. Walang hanggang pasasalamat ng taong bayan. Standing as a testament to this administration's commitment to the Build Better More program, this also shows that we are building the foundation to nurture the development of our countryside. Upang maging realidad ang mitiin ni Pangulong Marcos, pinangunahan ng DOT Tiasa ang pagsasaayos at pagpapailaw ng ilang kalsadang kumukonekta sa tourist destinations sa La Union at Palawan. Dahil sa accessibility at security na dulot ng streetlights, naging mas kaaya-aya ang mga pasyalan, lalong sumigla ang turismo at dumami ang oportunidad para sa negosyo at trabaho. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. At kayo po yung nagbabalik dito sa Usapang Budget natin. Eric, tulad nga ng ating binalita kanina kaugnay ng PHOGP, tayo ay muling nagpapasalamat sa mga organizers, sponsors, partners at maging government agencies na tumulong sa atin nitong nakaraang OGP Fun Run at ang OGP Asian Pacific Regional Meeting. Unahin na po natin ang Presidential Communications Office, Manila Bulletin, Inquirer.net, Digital Out of Home Philippines, Radio TV Malacanang, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, People's Television, Radio Pilipinas, Republica FM, Intercontinental Broadcasting Corporation. At syempre kasama rin po natin sa ating mga event partners mula po sa San Miguel Corporation, Metro Pacific Tollways Corporation, Systems Technology Institute o STI, Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, Philippine Airlines, Philippine Charity Sweepstakes o PCSO, Coca-Cola Philippines, University of the Philippines, UP College of Law, SMC Asia Cars Distributors Corporation or BMW Philippines, SM Supermalls, at ang new NAIA Infrastructure Corporation. At Eric, bago tayo magpatuloy sa ating programa, shoutout po muna sa ating mga kaibigan at mga sumusuporta sa ating programa. Binabati ko po si Attorney Sir John Paul Galang,
Isa po sa ating mga kaibigan yan, kasama po si Professor Louie Montemar ng PUP at si Mr. Brian Balco. At syempre, happy retirement, happy birthday na rin po sa aming masugid or masipag na secretary sa Department of Political Science sa De La Salle University. Ate Virgie Maniago, happy retirement po and enjoy your retirement. At syempre, binabati po din natin si Fort Paronillo. Kumusta ka dyan? Para po sa mga bago lamang nakatutok, tayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas. 738 kHz po yan sa pihitan ng inyong mga radyo. At sa bahay, hindi po tayo napapanood sa mga gumagamit po ng TV Plus. Channel 3 po tayo, habang 45 to 49 naman po sa mga gumagamit naman po ng Affordabox. At live din po tayo sa Radyo Pilipinas FB page, Usapang Budget Natin page ng DBM, at sa Facebook page ni Yusek Goddess Hope Libiran. Kaya like, share niya para ma-monitor ninyo ang ating live stream every week. Richard, this time dumako na tayo sa ating susunod na segment ng ating naging panayam kay retired PMA Lieutenant Colonel Judilyn Canoneo dahil oras na para sa ating Budget Talks. Usapang budget natin. Budget Talks. Tayo po ay mapalad dahil tayo ay pagbigyan ng ating bisita ngayong hapon. Isa siyang dating military professor sa Philippine Military Academy. Yes po, good afternoon po. Retired Colonel Judilyn Canoneo, welcome po sa Budget Talks dito po sa Usapang Budget Natin. Thank you very much, Eric and Richard, for inviting me in your show. It's actually a pleasure to be here and to show also my financial knowledge sa mga viewers natin. Kayo po ay isang dating military professors. Maaari niyo ho bang ipaliwanag or bigyan kami ng kwento kung bakit kayo nag-avail nung early retirement and nag-venture out kayo into business? Dream naman talaga natin ang magiging financially free. So, nandun pa rin yung service natin sa bayan, yung dedication natin. But of course, aside from that, we are also performing a role as a mother, as a wife, and also as a brother and a sister. So, gusto ko rin matulungan yung pamilya ko, and alam naman natin na being in the service is talagang malaki naman yung sahod namin, pero it is not really that enough to suffice to help other members of the family. And then aside from that, lumalaki na rin yung growing needs namin sa mga bata. So while being in the service, habang nag-earn ako ng active income as a military professor and as a military officer, nandun na rin, nag-start na rin akong mag-venture to have a sideline. So, nakikita ko na yung sa side ng real estate is somewhat less ang supervision, less ang hassle, less ang time requirement for me. Kaya, doon ako nag-venture. Pero paano kayo nagsimula sa real estate in particular? Ito ba ay napag-usapan ninyong mag-asawa or mayroon bang nag-refer sa inyo dito? And then eventually, pagkakalam ko na pinag-aralan nyo talaga kung paano yung negosyong ito, di ba? Bago kayo pareho na mag-retire. Tama ho ba? Yes. Actually, we started our transient business as early as 2017. So, nag-start lang yun na my husband kasi before is a protocol officer of PMA. So, usually, kinukonsume yung time niya ng 24 hours on a weekend or on a Sunday, parang i-change environment ko lang siya. Yun lang yung end state. So we get a condo. Since hindi namin magagamit ng Monday to Saturday yung condo, nakapag-isip ako, why not I will rent it out. Okay. So I started to check on the City Hall kung paano kumuha ng permits, and then when I started to open it, it was actually a shock kasi the first time I opened it, talagang biglang na fully booked siya. I started, I think, February 2017 hanggang May. So marami na kaagad ang nagpapabook. Ibig sabihin po, maganda po yung unang pagpasok po sa inyo, halimbawa ng pagpasok niyo sa transient. Pero meron po ba halimbawa mga problema po kayo na pinagdaanan para po dun po sa inyong business po na pinasok po ng transient houses renting? The road is not really that smooth. Marami siya. It's really like a roller coaster ride. Like for example, nagkakaroon din kami ng
unang-una, hindi ko gaano alam yung pricing. So, nakita ko na medyo mababa pala masyado yung pricing ko una because my end state lang noon is just as to cover up for the amortization. Diba, you start at how many units po ng condo? Actually, I started with 4 units ng condo, and then I also have friends na who have business permits, but the problem is they cannot attend it kasi nga nasa malayo sila. So they have it handled by me. So parang partnership sharing yung kita. Pero Ma'am Judeline, paano po kayo nagdesisyon na ito tutuloy after ng pandemic, alam natin. Kakaririn ko na to, itutuloy ko na to. And yun nga, nag-avail na po kayo ng early retirement para mag-focus po ng ano. Actually, it started this way. The pandemic really hit us hard. Talagang naubos talaga yung savings namin. Kasi at that time, I have many condos. Tapos, I also get a lot. So, nagbabayad ako ng amortization. Pero there is actually no income. Except for my, praise God, active pa ako nun sa service. So, my salary. But of course, it's not enough to cover the amortization. So, I started to let go to my condos. And then, para lang magkaroon ako ng seed money. And from that seed money, parang I started to realize na aside pala dun sa problem, na-scam pa ako noon. Siguro nandun yung end state ko na I really do want to be in the business. But the problem is, akala ko na it was really unauthenticated tracking services kasi yun kasi yung lumakas nung pandemic. So a friend offered it to me. And then, akala ko na it was a legitimate business. But there are really some people pala na who are also taking advantage also of the situation. So, dapat isa ito sa pwedeng magiging lessons. Lessons sa mga kasamahan natin, kapwa Pilipino natin, na not to be hooked immediately by some offerings, especially in the most difficult situations, especially during ng pandemic. Going back to your question, paano ako nakakuha ng mga properties na to? So I actually tried to study the tourism landscape. Kasi prior to pandemic, a lot of people want to flock in the city center. But it gives me an idea right after the pandemic that people wants to book in a secluded area away from the city. Tapos, they wanted that the place will be exclusive for them. So, given with that pandemic needs, doon ako na-kick off. And then, when I started to open my 5-bedroom house in Camp 7, nagiging sunod-sunod na yung booking niya. Nagiging sunod-sunod yung booking niya. Every time, kaso nga lang, we cannot really come up with a full booking because there is a requirement from the DOH at the time na, like for example, based on your maximum capacity, you are only allowed to rent out 50% or 35% at dapat exclusive yung units. Pero it give me an idea na marami pala ang nagbo-book. And then, from there, I started also to interview some of the guests kung ano yung hinahanap nila when they actually when they are actually booking. So nakikita ko yung mga needs nila. Like for example, they really love American design houses or yung with a fireplace or yung French design. So kaya kung makikita niyo yung property ko, I also put an accent. Sa ganito pong business, meron po bang peak at off-peak season? Meron po, sir. Kailan po? Usually, ang peak season dito is on the December. December, and then during the Panagbenga, February. Holy Week, yan, mga peak season yan. Doon din yung dagsa ng mga tao. Yeah, talagang sobra. We can really say that there is an over-tourist during that season. Local and foreign visitors. Both. And then, pagdating naman ng August, so sometimes nagdidepende rin siya based on the vacation.
period ng mga bata, mandated by the DepEd kasi most of the parents would love to bring their kids here in Baguio. So lalo na kapag summer season, minsan April to July, medyo mainit-init pa sa Manila. So, on the vacation period, most of the parents bring their families here. Kaya, napupuno din kami kahit paano. Pero pagdating ng end of July, August, September, October. Papansin ko po usually kapag mga peak season, marami mga parang yung mga establishments katulad ng mga franchise houses ay nagmamahal po ng presyo. Paano nyo po hinahandle yung ganung mga situation? Ng mga competition? The tourism accommodation is an unregulated business. So meaning to say, hindi nire-regulate yung price. Okay. So it is actually dependent on your amenities that you offer, and the other one is the location. Pero kapag ang location mo is just somewhat few kilometers away from the center, hindi rin siya ganun ka nagmamatter. So yung amenities na ino-offer mo, and then at the same time, meron din tayong tinatawag na depending on the season, kagaya ng tinatanong mo. So meron tayong, ang pricing natin, meron tayong tinatawag na regular rate. Bilang tayo ay nasa usapang budget natin, syempre, we want to educate our viewers kung sa mga different financial management strategies. From your experience, ma'am, handling this business, ano ang iyong maipapayo in terms of handling yung finances ng inyong negosyo, and at the same time yung syempre yung taking of risk, di ba? Actually, marami talagang mga financial literacy tips na pwede natin maibigay. So, the first one is how to start a business like this. So, of course, alam naman natin that if you are a regular government employee, hindi ka kaagad makakabili ng mga high-end properties, especially in Baguio na we're in. The market value is actually very high. Yes. But there are a lot of ways. Diskarte lang talaga ang kailangan. So what we did is, we start from the power of leverage, yung tinatawag nating financial leverage. So we sought before the bank, we get into a bank loan, and then we have our financial capability to be assessed. And pangalawa, you need to, if you really don't know how to start, don't be afraid to approach the bank or any bank representative, as they will actually give you a lot of idea. Meron kaming mga kaibigan din or people who would like to venture into this business, approach us, so seek us an insight. So ganun din kami. Ganun din ang ginagawa namin. We also share our ideas to others who are starting a business like this. At Eric, ditinin muna natin ating mga televiewers sa naging panayam natin kay retired Lieutenant Colonel Judeline Canoneo. Magbabalik pa ang usapang budget natin para bigyang daan ang paalala mula sa ating Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Diyan lamang po kayo. Dumadami ang estudyanteng gusto makapag-aral, lalo na makapag-aral ng libre sa ating mga pampublikong mga pamantasan. Our system of education must be strategically calibrated to make sure that our youth are not only taught to become literate, but it has also consciously developed them into problem solvers and into critical thinkers, hungry for success, ready for the future. Libreng edukasyon ang aksyon ng Commission on Higher Education. Sinabi ng Pangulo, magpapatuloy ang libreng edukasyon. Tiyakin na ang bawat batang Pilipino ay mabibigyan ng nararapat at kalidad na edukasyon. So yan ang unang instruction at malinaw. So what we have done in the Commission is to make sure that funds are sustained. Ibig sabihin, kailangan every year tumataas ang pondo mo for free higher ed. Libreng tuition, may solusyon dyan ang SHED. Isang matatag at modernong Armed Forces of the Philippines para sa bansang Pilipinas. All of these while faithfully complying with one of its major mandates of remitting its earnings to fund the modernization of the Armed Forces of the Philippines. The BCDA has contributed 59.71 billion pesos for the equipment, weaponry, vehicles, vessels, and structures used by our armed forces. Mas pinalakas at modernong sandatahang lakas. Isang ligtas na bansa. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Upang mapabilis ang mga proyektong pang-infrastruktura sa farm, inirekomenda mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatayo ng DPWH offices dito.
Nais kasi ng Pangulo na mabilis na natutugunan ng mga kawani ng pamahalaang nasyonal ang mga kinakailangan ng mga kapatid nating Muslim. We knew that peace to our people will be found in the businesses launched, in the jobs that were created, the schools, the new hospitals that were opened, the farms that were irrigated, the roads that will be constructed. Sa Bagong Pilipinas, sama-samang uunlad ang lahat dahil sa gobyernong tapat. Sa bagong yugto ng pag-unlad, prioridad ang pagdaragdag ng mas makabuluhang mga infrastruktura para sa isang mas progresibo at matatag na kinabukasan. Let us build infrastructure projects with future challenges in mind. Remain focused on pursuing initiatives that uplift lives, build communities, and most importantly, meet the needs of the future that we hope to build for our children and their children. Sa ilalim ng Build Better More program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isinusulong ang mas mabilis at mas makabagong infrastruktura na magbibigay sigla sa ekonomiya. Kailangan natin to keep on building and building it better and more of it. Then that is the way to progress. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang STB Gigafactory, ang kauna-unahang advanced iron phosphate battery manufacturing plant sa Pilipinas. Clark can now host a wide range of economic activities including innovation labs, creative workshops, manufacturing concerns, leisure complexes, and a cyber corridor. At higit pa riyan, ang STB Giga ay magpapaunlad ng engineering industry sa Pilipinas sa larangan ng renewable energy at electric vehicles. Ilan lamang ito sa mga proyekto ng Administrasyong Marcos Jr. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. So yun nga po, no, nag-file po kayo ng early retirement. So hanggang kailan po ba kayo magbi-business na tulad nitong transient for rent houses? So since it become a passion, I think this will become also a lifetime business. And I started to engage na ipapamana nyo po sa mga anak ko. And to be honest, one of our financial literacy mentoring din sa mga bata is we do not actually give them money. They can only earn money if they will volunteer to help. Yung dugtungan ko lang yung sinasabi ni Eric kanina regarding early retirement. No? Ano may papayo po ninyo sa ating mga budget peeps na planong mag-retire or malapit na mag-retire? Kailangan ba they would venture out into business? Paano ba yung proseso nun? Anong dapat mga i-considera before ka mag-retire? So, ang maipapayo ko sa mga viewers natin is that first and foremost, the first day na pumasok ka sa as an employee, you must have to plan already your retirement activities. Ipaplan mo na siya ahead. And then second, napaka-importante din nung itatrack mo ng maayos yung expenses mo. So what we did is kami mag-asawa. We sacrifice a lot in our early years. So we don't have any adventures. We don't have any travels. We go away with some of the expensive birthday, anniversary celebration, mga ganun. Dino-do away namin yun. Kasi tinatrack namin yung mga expenses namin. So meron talaga kaming naka-excel para makita namin where did our money goes. Siguro po mabanggit ko lang, Sir Richard, may nakwento po kasi si Ma'am Judy. Siguro yun yung isa sa mga, kaya naging matagumpay din yung kanyang business na ganito. Kasi sir, kahit pala walang mga pumapasok na mga customer, may sahod yung mga tao niya. Opo. Diba? Inaalagaan. Tao. Yeah. I also provided, kasi they are from the province. So, I also provided doon sa fourth floor. So, meron kaming dalawang studio rooms. So, there are 2 families. So, I provided them with accommodation already. So, free na sila ng kanilang water, electricity, and their food. So, meron din silang weekly supplies of rice and pati yung groceries. Yes. Hindi lang basta yung
operational aspect Nila ng yung negosyo, pagkita. kundi pati yung welfare ng mga tao, tsaka yung mga nakapaligid sa'yo na ano. Ma'am Judy, bago po tayo magtapos, no, baka meron po kayong mga tips po sa mga mamamasyal po sa Baguio, kung paano po sila, at saka i-promote nyo na rin po paano po kayo makakontak dun sa inyong Facebook page o sa lahat po ng mga social media po. Maraming salamat for this program, for giving me a time and a platform to share my knowledge at saka yung experiences ko sa pagninegosyo. And I'm really hoping na sana ma-inspire yung iba nating mga viewers and sana mag-venture din sila into business. Nandun yung fear, nandun yung anxiety if they really earn. So yung sa akin naman, ang tip lang na maibibigay ko noon in terms of accommodation business, kasi itong kaya ito yung pinili ko kasi number one, ang sabi ko nga sa asawa ko, if kaya lang ma-hold ang half ng amortization ko sa bank and operational expenses na galing sa kita, then the other half sa akin na. Kasi hindi naman na bumababa yung value ng real property. Kumbaga, the value in itself, wala kang lugi doon. Nandyan siya. So kung yung kita mo is purely your kita talaga yun. So doon ko lang tinitingnan, and of course, kasama na rin doon yung dasal, and then proper research. It is really very important na dapat i-equip nila yung sarili nila into the business that they would love to venture. Kasi kagaya sa akin, it's not only passion who will work Kasi right after the pandemic, a lot of people would love to book na in a platform. So like Airbnb, Agoda. So hinahanap nila yung mga platform na yun. And also there are a lot of people searching in the Facebook. I don't know at that time how to venture in a social media marketing. So ang ginawa ko is, there was this time na binigyan kami ng leave ng PMA. Ang ginawa ko is in-enroll ko yung 1 week ko doon sa, parang meron kaming break. Tinake advantage yung break para mag-enroll sa isang, online class or master class? I requested for an online class. So, nag-venture ako ng social media marketing. And also, I also venture on how to learn on the use of the AI, just as only to keep abreast with the needs of the business. Kasi talagang digital platform presence is really very important. So, isa yun sa dapat natin na i-equip mo rin yung sarili mo. Ma'am Judy, promote nyo na po. Saan po ba kayo makikita online? Ano ang inyong Facebook pages, email addresses, ano? Go ahead, ma'am. Okay. I will be launching soon my website. Ongoing na siya na construction ngayon. But for the meantime, you can actually search us on our FB page, Edre Transient House. So we have transient houses in 3 different locations. So itong kinatatayuan natin ngayon, nandito tayo sa St. Patrick's Subdivision. So we also have our Breeze Home Subdivision Camp 7 branch, and we also have our condos in Albergo Hotel. So you can also, if you want to book via online using your credit card, you can also search us in the internet. Lalabas po kami. We are also listed in the Airbnb. Ulitin po natin kung anong pangalan. Anong pangalan po? Edre Transient House. Edre Transient Houses. Yeah. And we are very happy to share na we are consistently a 5-star rated tourism accommodation na lodging house, and at the same time we are also a super host rated straight from 2017 until now in the Airbnb. So you can check on the quality of our accommodation online. Wow, congratulations. Yes. Well, congrats, retired Lieutenant Colonel Judilyn Canoneo. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa pagsama sa amin dito sa Budget Talks. It's also a pleasure to be here and to share also my experiences of viewers natin. Maraming salamat po. Salamat po. At dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Nawa po ay may napulot kayong mga bagong aral at kaalaman sa itinampok natin sa programa ngayong hapon.
Muli po sa pangalan ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Richard Vargas. Samahan niyo po muli kami next week, same time, alas 5 po ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito pa rin po sa himpilan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at Usapang Budget Natin page ng DBM at sa page po ni Yusek Goddess Hope Libiran. Ako naman po, si Eric Bocal mula po sa Department of Budget and Management. Maging updated po sa mga pangyayari sa bansa dahil susunod na ang Balitang Pambansa. Hatid po yan ng Presidential Communications Office. See you next week! Dito lamang po sa Usapang Budget Natin dahil budget natin ito. Artificial intelligence is here at wala nang makakapigil. Takutulo